guys! Welcome back to my channel. So para sa video natin ngayon, usapang kilay tayo. Kung ano yung itsura ng kilay ko noon, paano naging ganito yung kilay ko ngayon, how I take care of them, and lastly, kung paano ko ginagawa yung kilay ko pag nag-makeup. Basta everything about kilay. So if you wanna know more how my kilay was able to evolve throughout the years, please keep on watching. So ayun nga, usapang kilay tayo kaya hindi na ako nag-foundation. I just have sunblock, tapos itong si Happy Skin na cream blush, itong tint, and mascara ni Maybelline. That's it. I have my bare brows, as in, ganyan ang itsura ng kilay ko pagka wala pang nakalagay na kahit na ano. Pero saan nga ba tayo magsisimula? Wait lang. Siguro magsisimula ako dun sa nakakatawang picture talaga na nung time na yun, feeling ko ang ganda-ganda talaga ng kilay ko, girl. As in, parang kilay is life, pero ito ang katotohanan na naging ganito yung kilay ko noon. You know what, to be honest, ang kilay ko talagang insecurity ko talaga nung nag-uumpisa pa lang akong mag-makeup. Kasi feeling ko sobrang kapal-kapal niya, tapos unruly niya. Siguro kasi nung mga panahon na yun, uso yung manipis na brow, so panipisan. But today, nare-realize na ng mga tao na okay yung bushy brows, just to have it natural. But then again, at the end of the day, it's about preference. Depende kung anong gusto mo, what floats your boat. Pero ayan, isang beses pa, i-flash natin yung kilay ko. Diyan, tingnan nyo naman. Girl, anong iniisip mo ng mga panahon na yan? Ang tawag ko nga dyan ay G-Tech na, ano yung G-Tech na ballpen? G-Tech na kilay. And fast forward, nauso yung bushy na brows. Feeling ko sobrang #blessed this time kasi it's time to shine for my brows. Hindi na ako katulad ng dati na sobrang, alam niyo yun, ganito kasi inaahit ko yung kilay ko noon. So, ang bilis-bilis na humaba dahil bushy naman siya to start off with. Nag-ahit lang ako mga 3 days ago. Tapos nakatubo na agad siya. Since uso na nga yung bushy brows, hindi ko na kailangan magkilay lagi. Fast forward, ganito na itsura ng brows ko ngayon. It's not the bushiest, pero malinis siyang tingnan. Hindi rin naman siya sobrang nipis katulad ng G-Tech ko na kilay. Tsaka today, hindi na rin ako nag-ahit. I do threading. Noong unang beses ko nag-threading, grabe. Alam mo yung parang tinithread ka, tapos tumutulong yung luha mo rito. Parang gusto ko talagang literal na sapakin si ate. Kasi ang sakit talaga niya for the first time. But every time na gagawin mo siya ng gagawin, pag the more ka na na-expose, parang okay na, wala na lang, higa ka na lang doon. Especially pag may period kayo, mas masakit. So just to summarize it, before G-Tech brows, sobrang nipis. Tapos inaahit ko siya. As in, bumibili ako ng eyebrow razor sa Watsons. Pero ngayon na nangyayari, yung aking kilay ay, hindi siya yung manipis, pero hindi rin naman yung makapal. And ang ginagawa ko is threading. I always go to salon, magsisingit ako ng clip. Nagpagawa ko kanina ng threading ng aking brows. Ano siya ngayon? Bago mag-start. Also, na-attempt ako na magpa-microblading ba yun? Kasi dati yung uso is tattoo, diba? Tapos parang naging microblading where they draw yung mga hair strokes na ganyan na mukha pang natural. Ang mangyayari kasi dapat may nag-offer sa akin na gagawa nun. Pero naka-isotret ako and bawal daw talaga magkaroon ng any scar sa face pag may isotret. So, hindi natuloy, which I am very happy na hindi natuloy. Kasi okay naman yung brows ko, parang alam niyo yun. Minsan gusto mo lang gawin just for the sake of doing it, pero kung hindi naman kailangan, wag na lang. Kala kasi ng iba, pina-microblading ko siya. Hindi. Ano pa bang hindi ko pa nagagawa sa kilay ko? Wala rin naman ako ditong nilalagay na mga serum or yung castor oil. Pero yun lang naman yung masasabi ko sa brows ko. But there you have it, guys. Just little facts about my brows. Bago ako magsimula sa tutorial kung paano ko ginagawa yung brows ko, kung bata ka pa lang, please do not shave your brows kahit pa ganong kagulo yan. Hayaan nyo na muna. Kasi ayun, ang isa pang masasabi ko kasi pagka ang kilay, parang ano yan eh. Alam mo yung parang mga nasusobrahan sa plucking. Ayun, hindi na siya tumutubo kaya alagaan nyo yung kilay nyo. About naman sa products, very quick video lang to guys ha. Kasi napansin ko, wala pa ako nagagawa ng video about sa kilay ko. Tapos pag may tutorial, parang siniskip ko lang siya dahil wala lang, magkikilay lang, super simple lang sa routine ko. Lately also, I've been loving yung pangkilay ni Maybelline na Tattoo Brow Ink Pen. And then the other one na Ultra Matte na parang dupe siya ni Hourglass eh. Hourglass na brow sculpting, basta. But today, we'll be trying out yung ina-endorse nila sa Soberano na pangkilay. Ayan. This is also from Maybelline. And they call this the Define and Blend Brow Pencils. Apat yung shades na sinend sa akin ni Maybelline. Again, this was sent to me. Powerfully defined brows with every stroke. Brush and blend for the most natural finish. 0.16 grams, made in China, and it retails for 249 pesos each. And yun nga, apat na shades yung available. So today, pipiliin natin kung anong shade ako. Isa-swatch ko na rin for you guys para makapili kayo ng alin yung gusto nyo. This is how the packaging looks like. Tapos pag inilabas mo siya sa loob, nakasulat dyan guys, it's Maybelline New York Define and Blend Brow Pencil. On one end, it has a spoolie. And pag inopen mo siya, isasagad ko doon sa pinaka laman niya lahat.
Ayan siya. Ganyan karami yung nasa loob. Ang itsura niya is, alam niyo parang flat siya, but dun sa dulo ng flat, it's not angular, parang medyo rounded. Balik na natin sa loob. Pag hindi nyo kailangan i-open, wag nyo i-open. Kasi syempre lahat na retractable, meron talaga siyang chance na mabalik. If you're wondering kung gaano kalaki yung spoolie, ganito siya as compared to my eye. Hindi siya yung pinakamalaki o masyadong mahaba, hindi rin naman yung pinakamaliit. Mas may nakikita akong mas manipis dito, and may nakikita akong mas mahaba. So I think it's just, kumbaga, saktong size lang naman. Na-excite ako dito kasi nga nakita ko na in-endorse siya ni Liza Soberano. And si Liza Soberano talaga, sobrang natural looking ng brows niya. Hindi siya yung super, yung linya talaga o drawing gumawa ng brows. Pero again, depende pa rin sa preference nyo Diyos ko naman kung ikaw naman kasi si Liza, diba? Kahit ano atang kilay, babagay sa'yo. I'll be swatching this at the back of my hand para makita nyo yung comparison. Light brown. So, ayan siya. Swatching. Feeling ko ito yung gagamitin ko shade. Pero swatch pa rin natin iba. Pinaka-warm na undertone. Ito yung swatch na. Gray brown or natural brown, okay sa akin. Lately din, gusto ko yung brows ko mas natural looking. Hindi katulad dati talagang grabe. Nagdo-drawing talaga ako. Lalo nung first time ko talaga na ma-discover yung pong girl, yung mga umpisa ng brows ko. I prefer yung mga ganitong type kasi meron na siyang spoolie. Tapos yung pencil niya, nasa isang ganyan na lang. Wherein you don't really have to bring another tool with you. Hindi nga pag travel, nandito na lahat, diba? Mas madali. We'll be starting off by brushing your brows. Pataas ako mag-brush na ganyan. Another tip kung wala kang dalang ganito, okay yung tinuturo sa akin ni Ina ito Ipipinch mo daw yung brows mo na ganyan. Ewan ko turo ng nanay to and it works for me. Ayan. Tapos, igaganyan mo siya pa ganyan. Yan lang kung wala ka talagang dalang spoolie. Fairness hindi matigas yung spoolie niya. Kasi yung ibang spoolie, parang pag ginyanyan mo siya at merong foundation doon sa ilalim, pag nalalagyan, tatanggal niya. Tapos, makikita mo kulay-pula na yung balat mo sa ilalim sa tigas nung spoolie. Didispense lang ako ng konti. Sabi kasi daw masyadong ilabas dahil baka nga siyang mabalik. I always start off with yung nasa pinaka-ilalim. Tapos, gitna ng ilalim. Lower arch. It makes sense. Pero ito, yan yung spot na yan. And ang gagawin ko, igaganyan ko lang siya. Kasi parang, I'm just drawing an outline kung hanggang saan ko lang i-feel ng aking brows. And then, idadrag ko lang siya papunta dun sa pinaka-dulo. Now, after outlining from here to here, papunta naman ako dun sa taas. Ngayon, kung saan ako nagsimula sa baba, dito rin ako magsisimula sa taas. So again, I'll be doing the same thing. Gusto ko yung shape nito. Kasi pwede ko siyang maikot-ikot, depende sa part na gusto kong gawin. Pwede siyang mag-serve as like a pointed pencil kung gagamitin mo lang yung isang And then dragging it hanggang dun sa tail. Tapos ipabrush ko yung brow hair ko kung tama yung ginawa ko. Ngayon, ito na yung fun part. Mag-fill in ako. Actually, pwede ka rin gumawa ng brow hair strokes pagka ganyan. Pero marami naman akong buhok. So, ang gagawin ko, i-fill in ko na lang. So, ganito na lang siya. Mas mabilis kasi, alam niyo yun. Parang sinishaded mo na lang. Tapos, ibabrush ko siya ulit with the spoolie. Pataas lang din. Ngayon, pagtapos ko na yung middle hanggang dun sa dulo, dito na ako. So, konti na lang yung gagamitin ko. Very, very light-handed na lang. I-connect ko lang dun sa ginawa ko sa gitna and then i-fill in ko lang very lightly. Actually, tapos na yun. Sobrang dali lang. Ito guys yung wala and then ito yung meron. Sa pang zoom in before I give my tips, especially for those who starting out with Kilay is Life. Ayan, natapos na. Hindi siya super duper pantay kasi nga hindi naman talaga magkapantay yung kilay ko. Ewan ko, basta hindi siya symmetrical. Tip number 1 sa kilay, whatever shape or form your kilay is, do not over-pluck, over-wax, over-thread. Ganun minsan yung ginagawa ko. Pag parang ayoko na ng shape ng kilay ko na kung ano-anong shape ang nangyayari sa kanya, I just let it out. I let all the hair out. Tapos saka ako pupunta sa magte-thread. Tip number 2, it's always nice to have a spoolie. Yung ganito, kasi kahit anong product yung gamitin mo, mapapomade man yan, o pencil, or powder, kailangan mo pa rin talaga nito. This brushes out yung hair, tapos nagtatanggal din siya ng excess product. And tip number 3, kung ano man ang umuso, hindi ibig sabihin ay suited yon para sa'yo. Depende sa face shape mo. Ako para sa akin, bilugan kasi yung face shape ko. So, itong dulo na to, it's either kasi pwedeng rounded na pa ganun yan, or di kaya katulad ng akin angular. I choose angular kasi nga medyo bilugan na yung mukha ko. And siguro kung ang naging mukha ko ay yung parang hugis vigas, o di kaya super liit, I'll be choosing something rounded. It's just to balance it out. Sa akin lang
lang naman yun guys ha, para sa preference ko. That is it guys for my tips kung paano kami na-maintain yung brows ko and paano ko siya ginagawa whenever I do my makeup. And sabi nga nila, your brows frame your face. So, it can either make or break your look. And again guys, if you would like to try yung trinay out ko na product today, I'll be putting the link in the info box below along with the links of the products na nagustuhan ko from Maybelline. Bukod sa pagkakasend nila sa akin ito, nalaman ko yung update nila sa Maybelline na Facebook page tsaka sa Instagram. Kaya yun, follow nyo na lang sila doon. Hindi ko man maging kamukha si Liza, matry ko man lang yung product na ginagamit ni Liza. Tsaka yung natural brows niya. Overall guys, nagustuhan kong product na to. I do not know what it is, pero yung sunod-sunod na nilalabas ni Maybelline na pangkilay, fits my, I don't know, fits my brow. Nagustuhan ko yung kanyang consistency. Sana na-enjoy niyo yung mga shinare ko na photos, kung anong itsura ng brows ko noon. And sana may natutunan din kayo, maalagaan niyo yung brows ninyo. Hindi niyo napagdaanan yung G-Tech brows ko. And if you like this video, don't forget to click the thumbs up button, comment, and subscribe. Maraming salamat! Bye!